Hataw Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras po natin sa buong kapuluan. 3 minuto na po makalipas ng alas 5 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon po yung araw ng Webes, ika-5 sa buwan ng Pebrero taong 2026. Tayo po'y sabayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350, ang UNTV Radio. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Good morning, amigo Sherwin. Good morning, Annie. Mayroon tayong tropical storm, Basyang. Oo, merong namumuong na sama ng panahon, si Basyang nga. Ang binabanggit ay yung posibilidad na malakas ang dala nitong ulan. Kaya at this point doon sa ating mga kababayan, tayo po ay nagbabala na gawin ang iba yung pag-iingat. Pag sinabi namin, gawin ang iba yung pag-iingat, may kasama na dyan. Kung halimbawa, nandoon ka sa landslide prone area, yun ang location ng kinalalagyan mo. May mag-isip ka na saan pwedeng lumipat, kung kailangan ng tulong, pwedeng humingi ng tulong doon sa mga LGUs para makaiwas tayo sa anumang trahedya. Tsaka magandang laging nakakapakinig ng balitaan ni para updated sa lagay ng panahon. Abay, that's correct, ha? At salamat po doon sa patuloy niyong pagtutok sa amin. Eto na. Simulan natin, amigo Sherwin, ang balitaan. Narito ang malalaki at makamuluhang balita ngayong araw. Isa sa malaking problema ngayon ang pagbaba ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan, lalo na naharap sa impeachment complaints ang dalawang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan ayon sa Employees Confederation of the Philippines o ECOP President Sergio Ortiz Luis Jr. Ayon sa ECOP, hindi pa sapat ang ginagawang hakbang ng pamahalaan para mapaangat ang ekonomiya ng bansa. Isaan niya sa makakatulong dito ay ang pagpapanagot sa mga sangkot sa anomalya sa flood control projects para maibalik ang kumpiyansa ng mga investor. Ayon sa Malacanang, hands off na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga isyong may kinalaman sa flood control anomaly. Sa halip, tututukan na nito ang pagpapaangat na ekonomiya ng bansa. Ito ang naging desisyon ni PBBM matapos mabigo ang gobyerno na maabot ang tinatarget na gross domestic product growth para sa taong 2025 na naitala lamang sa 4.4%. Kaya lang, ang problema, yung confidence ng mga investors na nagmamacheck sa atin, mababa na nga, madadagdagan pa yung mga impeachment na yan, tingin naman namin sa business sector, wala naman pangyayari, nakakadistract lang, marami naman pwedeng gawin. Hataw Balita ngayon. Itinanggi ng House Justice Panel na minadali ang pagpatay sa impeachment proceedings laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito'y matapos na ideklarang insufficient in substance ang dalawang reklamong impeachment laban sa presidente. Bukod dito, itinanggi rin ng mga kongresistang gawa-gawa lang ang impeachment proceedings laban sa Pangulo. Dismayado ang complainants at endorsers sa ikalawang impeachment complaint sa desisyon ng House Justice Panel na ibasura ang kanilang reklamo. Gate pa ng mga ito, tila ipinagtanggol pa ng ilan sa Justice Panel members ang presidente sa mga aligasyon ng impeachable offense laban dito. The proceedings were not railroaded. Now today, we deliberated extensively on the sufficiency of substance. What is required by sufficiency of substance? In our rules, it says there, the sufficiency of substance is met if there is a recital of facts which constitute the impeachable offense charge and determinative of the jurisdiction of the House Committee on Justice. Definitely, it is not a ploy. Definitely, it's not a moro-moro. Kaya, of course, we cannot please everyone. But in as far as I am concerned as the Justice Chair, I am very much convinced and I stand that
the members of the Justice Committee act independently and impartially in as far as the determination of substance and form of these 2 impeachment complaints against the President are concerned. No, kaya nga po, nadismaya tayo na dito pa lang sa halip na sabi nga ang papel dapat ng Kongreso ay check and balance, ang mayorya tila nagsilbing tagapagtanggol, no, attorney para sa presidente. Hindi po yan ang trabaho ng Kongreso sa impeachment proceeding. Kung kanina po, hindi naman po pag-aabogado sa presidente, bagkos pagbibigay po ng opinyon ng bawat isa. So hindi mo naman maaalis sa mga abogado na mambabatas na ipaliwanag kung paano tignan yung mga pagtanggap ng ebidensya. Hataw Balita Ngayon. Patuloy ang sinasagawang investigasyon ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG upang matukoy ang pinagmulan ng Peking Medical Bulletin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kumalat sa social media kamakailan. Bumuo na ng special team ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group para hanapin at kilalanin ang mga nagpakalat ng Peking Medical Bulletin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PNP-ACG Director Police Brigadier General Wilson Azueta, tukoy na nila ang ilang individual na nagpost ng maling impormasyon kaugnay ng kondisyon ng kalusugan ng Pangulo. Hindi ligtas sa maaaring isang pangkaso ang mga nag-share ng nasabing fake document. Meron tayong dun sa article ng 154, yung sa unlawful publications and of course, yun ang fake news yun pertaining especially that will create chaos or harm the peace and order. So yun ang pwede natin ikaso doon. Then aside from that, kung may falsification of document. Hataw Balita Ngayon. Nagpaliwanag si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri kung bakit nito tinawag si Senator Legarda na Senate President. Kasabay ito ng pagtatapos ng sesyon kung saan si Legarda ang pansamantalang nagsara ng plenaryo kahapon sa gitna ng ugong ng kudita o pagpapalit ng liderato sa Senado kahapon. Sa kanyang social media page, nagpost pa ito ng litrato ng ilang miyembro ng mayorya sa plenary hall. Inihayag nito na nananatiling matibay, nagkakaisa at hindi natitinag ang Senate Majority sa ilalim ni Senate President Tito Soto. Binigyang din ito ang pagsasantabi ng mga chismis at muling pagtutok ng mga pag-uusap sa trabaho at pag-usad ng mga prioridad na panukala na mahalaga sa mga Pilipino. Nilinaw naman ni Senate President Vicente Tito Soto III ang issue kaugnay ng term sharing. Anya, plano nila na paupuin si Legarda bago matapos ang 20th Congress. She's maybe the future president of the Senate. We'll see. We discussed and also that ends well. Our group is more solid than ever now. As we saw the palipas. Yes, we saw Will there be power sharing? in the near future. Near future. But we have to move the Senate first. Magkapunta tayo sa Congress. Hataw Balita Ngayon. Iminumungkahi naman sa Senado na suspendihin muna ang sahod ni Senator Ronald Bato de la Rosa habang hindi pa ito nagpapakita sa Senado. 2 buwan nang hindi nakikita ng personal sa Senado sa Senator de la Rosa. Ayon kay Senator J.V. Ejercito, posibleng ma-withhold o matigil ang sweldo ng nasabing senador. Siguro, just to be fair, so ay gano'n. Pero sa ngayon, wala kasing gano'ng rule or sa amin, wala kaming gano'ng sinusunod. Can only compel someone to attend pag forum is needed. So kaya Senator Bato, kung tinari natin yan, ang proposal nga suspend na muna yung salaries niya hanggang di siya pumapasok. So, tignan natin kung okay sa kanya. Proposal ni Senator Lacson yun. Hataw Balita Ngayon.
Samantala, ilang araw pa lang mula nang matapos ang 2 buwang suspensyon ni Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga, ay pinatawan muli siya kahapon ng panibagong 60 araw na suspensyon. Bunso dito ng umano'y repeated escalating misconduct ni Barzaga habang siya ay suspendido mula noong December 1, 2025 hanggang January 30, 2026. Ayon kay House Ethics Committee Chairperson JC Abalos, nakasisira sa imahe at reputasyon ng Kamara ang ilang ginawa ng suspendidong kongresista. Paliwanag ni Representative Abalos, alam ni Barzaga ang bigat ng parusa na ipinataw sa kanya, ngunit tila hindi nito kinikilalang seryosong hakbang na ginagawa ng Kamara laban sa kanya. Kaugnay nito, para kay suspended Representative Kiko Barzaga, nililihis ng Kongreso sa iba ang focus na dapat sana ay nakatutok sa issue ng korupsyon. 238 members voting in affirmative, 10 against, 9 abstentions. The findings and recommendations contained in the committee report number 102 are hereby adopted. The Honorable Barzaga, who is present at this session hall, is hereby notified that he is suspended for a period of 60 days effective immediately. The complainant alleged that respondent repeated the misconduct for which he was previously sanctioned and in fact escalated and intensified the unruly behavior to include vilification of a deceased colleague and defamatory imputations against colleagues and a private citizen through his official social media platform that mocked the name and honor of the House of Representatives. The complainant stressed that the defiant acts of Representative Barzaga, while suspended from office, clearly demonstrated that suspension from office as a disciplinary measure has failed, and that Rep. Barzaga's post-suspension conduct reflects his unfitness for legislative duties. Sa sama ng loob, it's mixed because, well, ultimately, this is still pushing the issue away from the flood control, which is what we should prioritize first, and also the rampant corruption that we see within the government right now. And no matter how you change the way the budget is being allocated, if a percentage of the budget is still being stolen, then you cannot expect our economy or our nation to prosper. It's a waste of taxpayer money. There are plenty of things that Congress should prioritize and plenty of bills that should be prioritized instead of these committee reports that ultimately serve no purpose. Hataw Balita ngayon. Napapanahon na para maging batas ang panukalang Anti-Political Dynasty Bill base sa pananaw ng Commission on Elections sa COMELEC. Layo nito na mawakasan ang pagkakaroon ng magkakamag-anak sa mga posisyon sa gobyerno. Kahapon, tinalakay sa isinagawang Senate Committee hearing ang mga nararapat pang linawin at idagdag ng komite para mas mapaganda at maging matibay ang naturang panukalang batas bago ito maaprubahan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay dating COMELEC Chairman at member ng 1986 Constitutional Commission, Attorney Christian Monson, dapat kabilang sa isama sa Anti-Political Dynasty Bill ang degree ng relationship. Talagang ang purpose talaga po siguro ng hearing na ito, tsaka yung inattenda nating lahat sa House of Representatives is really to define what is political dynasty. Simply because there is no more issue as regards dapat bang ipasa o hindi. Ang anti-political dynasty, dapat po. If you take a look at the proposals, it goes down to 2 degrees. Also, it doesn't include national positions, nor does it include barangays. Thirdly, if you look at the proposals, there is a provision in one of the proposals that if this takes into effect, once this takes into effect, those who are already sitting in positions are allowed to finish the term. In other words, if somebody is sitting there on with the first term, and this takes effect, then that person
or dynasty person can run for 2 more for 6 years. I don't think that's a good provision. Hataw Balita ngayon. Ipinagutos na ni Tourism Secretary Cristina Frasco ang pag-aalis ng anumang advertisement o campaign materials na nagtataglay ng kanyang larawan. Ito'y matapos siyang punahin ni Senator Raffy Tulfo sa pagdinig ng Senado noong Martes. Kasabay nito, ipinagbabawal na rin niya ang paglikha pa ng panibagong materials na katulad nito. Samantala, pinaimbestigahan na rin anya ang issue ng isang magazine kung saan siya ang nasa cover page. Kabilang sa mga ginawa niyang hakbang ang pagpapadala ng demand letter sa Philippine Topics Magazine upang ipaliwanag ang kanilang panig. I have actually already issued an order to our regional offices as far as we are concerned in the DOT to, number 1, take down any material that may bear my image. Number 2, to not produce any material that may bear my image. Hataw Balita ngayon. Kumpiyansa si Attorney Cristina Conte, Assistant Counsel for the International Criminal Court, na hindi kakatigan ng ICC Appeals Chamber ang apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa desisyon na fit to stand trial ito. Paliwanag ni Attorney Conte, sa ngayon walang nakabingbing issue sa pre-trial chamber upang hindi matuloy ang formal confirmation of charges sa February 23. May malaking konsiderasyon na niya sa kalusugan ni FPRRD. Ayon naman kay Attorney Conte, layunin lamang ng bagong hakbang ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi matuloy ang nakatakdang confirmation of charges. Pangamba naman ng prosecution kung mapagbigyan ng apela, maaaring matigil ang buong proseso patungo sa formal na paglilitis. Actually, kumpiyansa ako na sa pagdating po sa appeals chamber ay hindi na rin po kakatigan, hindi papanigan ng appeals chamber yung sinasabi na pagkakamali ng pre-trial chamber ayon sa defense. Hataw Balita ngayon. Naninindigan si Oriental Mindoro Governor Humerlito Bons Dolor na totoong bawat testimonyang binitawan nito sa Sandigan Bayan. Kahapon sumalang sa witness stand ang gobernador laban sa siyam na Department of Public Works and Highways Mimaropa officials na humihiling na makapagpiyansa sa kasong malversation. Dito ibinahagi ni Dolor ang mga nalalaman niya sa 289.5 million pesos na umano'y substandard flood control project sa Barangay Tagumpay, Nauhan Oriental, Mindoro. Dito nakita nila na nasa 3 metro lamang ang kapal ng sheet piles ang ibinabaon sa konstruksyon ng proyekto. Sa kabila ito ng requirement ay 12 meters base na rin sa kontratang iginawad sa SunWest Corporation na pagmamay-ari ni dating Congressman Zaldico. After all, kaibigan ko ang isa sa mga akusado. Personal. At ang pinakamasakit sa akin is to testify na alaman mong kaibigan mo yun nandun. Pero sabi ko nga sa inyo, your loyalty to your friend ends when your care for your country begins. Masakit, pero yun ang kailangan natin gawin. May takot? Oo. Natatakot din ako sa buhay ko. Natatakot din ako sa posibleng mangyari. Hataw Balita ngayon. Patuloy po kayong umantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras natin sa buong kapuluan na 5:24 na po ng umaga, Philippine Standard Time. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. May epekto sa pagtaas ng inflation ng kinakaharap na issue sa bansa tulad ng korupsyon at ingay sa politika ayon sa ekonomistang si Michael Ricafort. Babala ng mga eksperto dahil sa political noise at issue ng korupsyon, humihina ang kumpiyansa ng mga investor. Bilang resulta, kumukonti ang pumapasok na kapital at mas mahal ang gasto sa pag-angkat ng produkto. Magre-resulta ito sa pag-atras ng mga mamumuhunan
kasalukuyan, pagbagal ng negosyo at sa huli, pagtaas ng presyo ng mga bilihin na direktang nararamdaman ng bawat mamamayang Pilipino. Ngunit ayon naman sa mga ekonomista, kailangan ng good governance upang mapababa muli ang presyo ng mga bilihin. It all starts and ends with good governance. Rule of law, institutions of law, yung how justice is dispensed, no? Justice system. So, ayun ang hinihintay ng lahat. To address everything, di ba yung ayun ang nagpabagal, they'll try to reverse that. November 17, nagbigay na ng commitment yung economic team natin, no? Na they would do catch-up spending with the priority in mind, no? Hinge on anti-corruption measures and reforms and other reforms that would further alleviate and level up the governance standards of the country. So magandang kombinasyon yun. Hataw Balita ngayon. Muling tinuligsa ng Chinese Embassy sa Maynila si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kaugnay ng kanyang mga pahayag laban sa China na ayon sa embahada ay nakakasira umano sa diplomasya at relasyon ng dalawang bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni Deputy Spokesperson Go Wei na hindi mareresolba ang alitan kung patuloy umanong sisirain ng China, lalo lamang umano itong magpapalala sa tensyon at makasisira sa relasyon ng dalawang bansa. Batay umano sa public records, nakapagtala si Tariela ng hindi bababa sa 195 Facebook post noong 2025 na naglalaman umano ng mali, mapanlinlang at mapanulsol na mga pahayag laban sa China. Isang video naman ng ilan sa mga panghaharas at pambubuli ng mga Chinese vessel sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea, ang tugon ni Commodore J. Tariela. So I have once again uploaded the compiled videos, highlighting the dangerous maneuver, the intentional ramming, the use of water cannon, massive illegal reclamation, and the deployment of the Chinese maritime militia. All of these incidents that we publicized for over the years, we have photos and videos to support that position. Hataw Balita ngayon. Tatlong Filipina nurse sa Tabuk, Saudi Arabia ang nabiktima ng hit and run nitong nakaraang January 31, 2026. Dalawa sa mga ito ang sugatan kung saan nililipat sa Riyadh ang isa pa para maoperahan habang kumpirmado namang nasawi ang isa pa nilang kasama. Ayon sa Department of Migrant Workers, agad na pinuntahan ang mga ito ng mga tauhan mula sa Migrant Workers Office sa Jeddah para masigurong na kukuha ang tamang gamutan at tulong para sa mga biktima. Inaasikaso na rin ng DMW ang repatriation o agarang pagpapauwi sa bangkay ng namayapang Overseas Filipino Workers o OFW. Samantala, tiniyak naman ng DMW na binabantayan ang kalagayan ng mga sugatang nurse at patuloy na bibigyan ng tulong hindi lamang ang mga biktima kundi maging ang kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Nananawagan ng kalmado at maayos na pag-uusap ang pamahalaan ng Thailand hinggil sa tensyon sa border ng Cambodia. Samantala, tiniyak naman ng bansa na handa itong mamagitan upang manumbalik ang maayos na ugnayan ng ASEAN at Myanmar. Ito ang umahataw na balita ni R.K. Llorca. Nananatiling mahinahon at bukas sa pag-uusap ang pamahalaan ng Thailand sa kabila ng mga ulat ng putukan at pagsabog sa mga lugar malapit sa border ng Cambodia. Ayon kay Foreign Affairs Minister Sihasak Phuengketkeo, patuloy ang ugnayan ng magkabilang panig upang maiwasan ng gulo at mapanatili ang kapayapaan sa border, lalo na't magsasagawa ng halalan sa bansa sa February 8. Kasalukuyan din niya ang mahigpit na pagbabantay ng mga security official ng Thailand dahil sa napapabalitang posibleng pagdami ng tropa o armas ng Cambodia malapit sa border. Binigyang diin ni Sihasak na anumang malinaw na paglabag o sinadyang pagpasok ng mga ito, tiyak na pananagutin batay sa isinasaad sa batas.
Samantala, inihayag ng Foreign Minister sa pulong ng National Security Council na handa ang Thailand na gumanap bilang tagapamagitan ng ASEAN at Myanmar upang tumulong sa pag-ayos ng kanilang ugnayan. Sa naturang pulong, tinalakay ang mga paraan kung paano palalakasin ang kanilang puwersa upang labanan ang scam operations, mga krimen, iligal na droga at polusyon sa mga ilog sa kanilang nasasakupan. Gayon din ang muling pagbuhay ng kalakalan sa border na naantala dahil sa gulo sa Myanmar. Dagdag pa ng opisyal, kung magiging maganda ang resulta ng mga pag-uusap, dadalhin ng Thailand ang usapin sa ASEAN upang maisulong ang mas malawak at mas bukas na proseso ng kapayapaan. RK Liorca, humahataw sa Balita Ngayon. Tiniyak naman ang pamahalaan ng Canada na gagawin ito ang lahat upang marisolba ang usapin hinggil naman sa Gulfstream Jet Certification. Ito'y matapos na magbanta si US President Donald Trump na kakansilahin ang sertifikasyon ng Canadian aircraft at papatawan pa ito ng mataas na taripa. Ito ang umahataw na balita ni Imelda Andrada. Nahaharap ngayon ang Canada at Estados Unidos sa matinding tensyon hinggil sa pagkakaantala ng sertipikasyon ng Gulfstream business jets. Ang Gulfstream jets ay mga mamahalin at pribadong eroplano na gawa ng kumpanyang Gulfstream Aerospace na mula sa US. Dahil sa nabinbing pag-aaproba sa mga ito, nagbanta si President Donald Trump na babawiin niya ang certification na ipinagkaloob sa Bombardier Jets, mga business jets naman na gawa ng Canada at papatawan ng hanggang 50% tariff. Upang maiwasan pang lumaki ang alitan sa pagitan ng dalawang bansa at ang posibleng maging epekto nito sa regional air travel, nakikipag-ugnayan na ngayon ang Transport Canada sa United States Federal Aviation Administration o FAA. Ayon kay Canadian Industry Minister Melanie Joly, gagawin ng Canada ang lahat ng makakaya nito para suportahan ang Bombardier at para sa agarang pagresolba sa naturang usapin. Gayunpaman, binigyang diin ng aviation experts na kailangang manatiling batay sa aviation safety standards ang pagbibigay ng sertipikasyon sa mga eroplano at hindi dahil sa political trade pressure. Imelda Andrada, humahataw sa Balita Ngayon. Nagsagawa ng bagong pag-atake ang Russia sa energy infrastructure ng Ukraine matapos ang isang linggong ceasefire. Nagdulot ito ng pagkawala ng kuryente sa libo-libong mga bahay sa gitna ng matinding taglamig na nararanasan sa bansa. Ayon sa ex-post ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky, matindi ang sitwasyon sa Kyiv at ilang bahagi ng Central Ukraine. Anya, nasa mahigit 200 na repair crews ang nagtatrabaho upang agad na maibalik ang supply ng kuryente at posible pang madagdagan para sa maayos na pagpapalitan ng mga crew members. Napilitan ng ilang residente na pansamantalang manuluyan sa metro station sa Kyiv upang magpainit. Hataw Balita Ngayon. Nasawi naman ang hindi bababa sa 15 katao matapos na magkabanggaan ng isang speedboat na may lulang mga migrante at isang patrol vessel ng Greek Coast Guard sa karagatang malapit sa silangang isla ng Chios, Greece. Sa kasalukuyan, isang search and rescue operation ang patuloy na isinasagawa para sa mga nawawalang mga pasahero. Ito ang humahataw na balita ni Gerald Moral. Nagpapatuloy ang search and rescue operation sa mga pinaniniwalaang nawawalang migrante na lula ng isang speedboat na nakabanggaan ng patrol vessel ng Greek Coast Guard malapit sa isla ng Chios, Greece. Ayon sa mga otoridad, tinatayang nasa 39 ang sakay ng 8 metrong haba na bangka. Hindi naman bababa sa 15 ang nasawi at 25 ang mga nasagip na agad namang dinala sa ospital kasama na ang 2 opisyal ng Coast Guard. Karamihan sa migrante na lula ng nasabing speedboat ay mga Afghans at may isang Moroccan. Hindi pa malinaw kung ano ang sanhi ng banggaan at pagkakakilanlan ng mga nasawi. Ang Greece ang naging pangunahing daanan ng mga migrante mula sa Middle East, Asia at Africa patungo sa Europa. Sa kabila ng paghihigpit ng European Union sa mga patakaran nito sa migration,
marami pa rin ang nakikipagsapalaran sa pag-asang makakamit ang inaasahang maginhawang buhay na kung minsan ay nauuwi sa trahedya. Gerard Moral, humahataw sa balita, ngayon. Pasok na sa quarterfinals ng Abu Dhabi Open ng Pinoy tennis star na si Alexandra Ayala matapos talunin ng Belarusian player na si Alexandra Sasnovich sa kanilang laban kagabi. Naging makapigil hininga ang naging laban ni Ayala at Sasnovich matapos makabawi si Ayala mula sa pagkatalo sa unang set. Naipwersa niya ang panalo sa loob ng 3 set sa score na 2-6, 6-4 at 7-6. Sa kanyang pagabante sa quarter-final round, haharap si Ayala na kasalukuyang world number 45 sa women's singles at makakalaban ng Russian second seed na si Ekaterina Alexandrova. Huwag po kayong bibitiw, patuloy po kayong mantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Makakapanayam natin ngayong umaga si Police Major Hazel T. Asilo, ang Chief Regional Public Information Office ng National Capital Region Police Office upang pag-usapan ang ilang issue po ng krimen na kinasasangkutan ng ilang pulis. Magandang araw po sa inyo, Police Major Asilo. Police Major Asilo, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Okay. Good morning po, Ma'am Annie. Thank you very much, ma'am, for joining us this morning. Ma'am, kumustahin namin crime rate sa National Capital Region? Sa kabila ng ulat na bumababa nga yung krimen, may mga recent na insidente na kinasasangkutan umano ang ilang mga law enforcer natin, gaya nung pagpaslang doon sa babaeng pulis, yung kanyang anak, at pagkakasangkot din ng ilang pulis mula dyan sa Maynila Police District, Makati robbery. Paano po tinututukan ito ng NCRPO? Batay po sa ating validated na PNP crime statistics, ang National Capital Region po ay nakapagtala ng pagbaba ng 21% na crime rate, crime volume kumpara po dun sa kaparehong panahon last year. Ipinapakita po nito na effective po yung ating tuloy-tuloy na police visibility, ganun din po yung ating crime prevention efforts. Ganun naman po, hiwalay naman po at seryosong tinututukan natin dito sa NCRPO yung mga insidente po na kinakasangkutan ng mga pulis, maging sila man po ay victim or mga suspects. Lalo na nga po yung may nasawing buhay o aligasyon po ng paglabag sa batas. Ang NCRPO po ay nagsasagawa ng agarang investigasyon, case build-up, ganun din po yung pagsunod natin sa due process at sinisiguro po natin na walang sino man ang exempted sa pananagutan, lalo na po kaming mga nagpapatupad ng batas. Okay. May mga tanong po, Police Major Asilo. Why is this happening? Why are these crimes nasasangkot, happening? And then, anong factors ang nakikita batay doon sa pag-aaral nyo? Anong factors ang nakakapag-contribute? Bakit nasasangkot yung ilang pulis natin? Meron po kasi tayo sa isang i-example po natin or ilalin tulad po natin sa isang lugar, hindi naman po natin masasabi na lahat po yan ay kung iisa po yung kanilang goal or iisa yung layunin nila na straight lamang po or meron po tayo na katulad sa atin sa PNP na ang goal ay to serve and protect. Meron po tayong sinasabi natin na may mga bad eggs pa rin naman po at hindi naman po dito lamang yan sa PNP. So meron po tayong mga ilang miyembro na mas pinipili po na gawin yung hindi maganda kesa po sa mas nakakarami na sundin kung ano yung kanilang mga ipinapatupad din po na batas. Or dahil na rin po sa matinding pangangailangan, meron po nagsama-sama yung mga grupo or yung mga merong iisang motibo na makapanlamang ng kapwa. So hindi naman po ibig sabihin nito na lahat po ng bumubuo ng organisasyon ay pare-pareho. So meron lamang po mga mangilan-ngilan
na kumbaga po yung easy way para kumita ng pera. Yun po yung ginagawa nila. Okay. Ma'am, we are fully aware na may mga cleansing na ginagawa under the leadership of General Nartates. Now, I would like to cite, like for example, in an operation, yung isang gagawin po, may operation. Mayroon ba tayo mga high-tech accounting para mag-create tayo ng digital audit? Like for example, may operation nga pero fully equipped naman yung mga police natin doon sa mga camera during the operation para ma-ensure yung transparency and at the same time ma-protect both the public and then yung honest officer. Sa atin po ngayon dito sa PNP, ang ginagamit po natin ay ang mga body-worn cameras, lalo na po sa ating mga operation. Ganun din po sa ating visibility, yung ating po mga pulis na nakakalat po sa daan na kalsada natin is karamihan po sa kanila, maging po yung ating mga mobile cars ay meron po mga cameras kung saan po ito po ay nagre-record din sa ating mga operasyon na mga ginagawa. So kapag po mayroon tayong kailangang i-check or meron po tayong kailangan i-review dun sa kanilang mga operasyon na ginawa, ito po yung ginagamit natin para makita natin kung ano naging flow at ano po yung ginawa nila during the operation. Okay. Tama po kayo. Headlines are scary dahil dito sa nababalitaan natin. But the overall crime rate dropped by 21%. Congratulations po doon sa bagay na yan. Okay. At this point po, Police Major Hazel, kasama ko po dito si amigo Sherwin Kulubong para sa additional question. Yes, ma'am. Good morning po. Ma'am, tanong ko lang kung ano po ang tulong at suporta ang naibigay o ibinibigay po ng PNP at NCRPO dun po sa mga naulilang pamilya ng mga pulis na nasawi o naging biktima ng krimen, ma'am? Yes po, good morning po Sir Sherwin. Dito po sa atin sa NCRPO, tumutulong po tayo sa pag-facilitate at pag-proseso po ng kanilang mga benepisyong itinakda po ng batas. Kasama pa po yung iba pang benepisyong naaayon sa umiiral na PNP at NAPOLCOM policies. Tinitiyak po natin na maayos po yung documentation, yung endorsement, ganun din po yung ating pag-follow up ng mga claims kasabay po sa pagtutok sa investigasyon para sa hustisya. Halimbawa man po na meron tayong isang nasawi na PNP officer, meron po tayong itinatalaga na survivor officer para po yun po yung tutulong dun sa family ng victims na mag-follow up ng kanilang mga claims. Ganun din po sa ibang mga pangangailangan po na sako po natin si PNP. Alright, salamat po. Back to you, Annie. Okay, maraming salamat. Ma'am, again, sa ating mga kababayan na medyo nag-aalala dahil dito sa mga napapanood nila, tayo po ay naniniwala na ilan lamang ito, hindi ito ang kabuuan ng PNP. Mayroon po ba kayong mga karagdagang mensahe para at least yung damdamin ng mga nakikinig at nanonood ay hindi sila matakot dahil may mga ginagawa po ang Philippine National Police sa kabuuan? Please go ahead, ma'am. Yes po, sa ating po mga kababayan, ang mga insidente po recently na ating nasaksihan, na ating po napapanood sa news, ay mga sinasabi po natin na mga hindi naman po ito yung talagang mukha ng ating PNP, hindi po ito yung mukha ng crime rate or ng mga krimen na nangyayari ngayon po dito sa ating bansa. Ito po ay mga isolated events na usual naman po or hindi po araw-araw pala, hindi pala usual, hindi po siya araw-araw nangyayari. Kumbaga ito po ay mga kinakasangkutan ng mga PNP po na hindi naman po talaga karamihan dito sa aming mga miyembro. Huwag po kayo mag-alala dahil po ang inyong NCRPO, ang PNP po ay ginagawa namin po ang aming mga trabaho para po masiguro na ating mga kababayan dito ay sila po ay palaging ligtas at sila po ay makakapaglakad ng kalsada nang sila po ay ligtas. Ganun din po maaari pa rin naman po silang humingi ng tulong at ng police assistance sa aming PNP. Maaari po silang tumawag sa 911 para po sa agarang police assistance. Huwag po kayong matatakot na humingi ng tulong dahil nandyan po kami, nandyan po ang aming serbisyo mabilis, tapat at maaasahan. Maraming salamat po, Major Hazel T. Asilo, ang Chief Regional Public Information Office ng National Capital Region Police Office. Magandang umaga po sa inyo at maraming salamat. Maraming salamat po.
Sa isang trahedyang yumanig sa Bayawan City, 9 na empleyado ng lokal na pamahalaan ang nasawi. Ito'y matapos mahulog sa isang bangin ang sinasakyan nilang dump truck sa barangay Kalamtukan, Bayawan City, Negros Oriental kahapon ng tanghali, February 4. Si Gladys Tuabi humahataw. 9 na empleyado ng Bayawan City Government sa Negros Oriental ang nasawi matapos mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang dump truck nitong Miyerkules ng tanghali, February 4 sa Sitio Mansintak, Barangay Kalamtukan, Bayawan City. Ayon sa Bayawan City Police Station, pababa na sana sa kalsada ang dump truck nang umano'y pumalya ang preno nito, dahilan para mawalan ng kontrol ang driver at tuluyang mahulog sa bangin na bumagsak sa isang creek. Dead on arrival sa Kalumbuyan Hospital ang lahat ng sakay dahil sa matinding pinsala sa katawan. Kinilala ang mga biktima na sina Jomedes Canoy, Kervin Andog, Larry Llamos, Ronel Cabasag, Jonathan Hamor, Giovanni Babor, John Aril Cagisa, Castro Estemada at ang driver na si Agmedio Arnaiz. Ayon pa sa pulisya, galing ang mga biktima sa paghahatid ng 5 container ng fuel sa Barangay Manduaw nang mangyari ang aksidente sa kanilang pagbabalik. Patuloy pa ang investigasyon ng Bayawan Police upang matukoy ang eksaktong sanhi ng insidente. Gladys Tuabi, humahataw sa balita ngayon. Idiniklara naman fire out ng Bungaw Central Fire Station kaninang madaling araw ang malaking sunog sa barangay Lamyon, Bungaw, Tawi-Tawi. Habang ang mga apektadong residente ay pansamantalang inilikas sa MSU, Amel Bahar Gym at sa Provincial Quarantine Area. Si Alan Manansala, humahataw. Isang malaking sunog ang sumiklab sa barangay Lamion, bayan ng Bungaw sa Tawi-Tawi bandang alas 10 ng gabi noong February 3. Tinatayang aabot sa 800 hanggang 1,000 bahay ang tuluyang natupok sa sunog. Apektado rin ang halos kaparehong bilang ng mga pamilya. Wala namang naitalang nasawi sa insidente ayon sa mga otoridad. Ayon sa mga otoridad, lumala ang sunog dahil sa malalakas na hangin na mabilis na nagpalaganap ng apoy sa magkakadikit na mga bahay. Inilikas ang mga residente sa Mindanao State University, Amil Bahar Gym at Provincial Quarantine Area sa pamamagitan ng land at sea evacuation. Nasira rin sa insidente ang mga footbridge sa lugar na naging dahilan ng mas mahirap na rescue at fire operations. Idiniklara ang fire out ng sunog bandang alas 2 ng madaling araw kahapon February 4. Agad namang kumilos ang Bungaw Municipal Government kasama ang mga fire units, military, police, Coast Guard at DRRM teams para sa rescue, medical at relief operations. Sa kasalukuyan, wala pa rin kuryente sa Barangay Lamion at sinuspinde rin ang klase sa ilang paaralan sa Bungaw. Patuloy pa ang verifikasyon sa aktual na bilang ng mga bahay at pamilyang apektado. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Naitala ng DOST PBOX ang pinakamataas na sulfur dioxide o SO2 emission ng Mayon Volcano sa mahigit isang dekada habang nasa ika-29 na araw ito ng effusive eruption. Sa advisory kahapon February 4, umabot sa 6,569 tons per day ang SO2 emission, pinakamataas na pagbugas sa nakaraang halos 15 taon. Mahigit doble ito kumpara noong Enero na nasa 2,571 tons per day lamang. Ayon sa PBOX, kahit stable pa ang lava flows at rock falls, ang biglang pagtaas ng gas at pagbuga ng abo ay posibleng senyales ng bagong magma intrusion sa ilalim ng bulkan. Babala ng mga eksperto, posible na ang lava fountaining at moderate explosive eruptions. Nasa alert level 3 pa rin ang Mayon at mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-km permanent danger zone. Pinag-aanda rin ng mga residente sa loob ng 8-km radius sakaling itaas sa alert level 4. Sa Mandala, pinag-iingat din ang mga residente sa posibleng lahar dahil sa papalapit na bagyong Basyang. Patuloy ang 24/7 monitoring ng PBOX sa bulkan. Hataw Balita ngayon.
ngayon. Isinasailalim naman sa red alert status ang buong Negros Occidental bilang paghahanda sa bagyong Basyang. Ibig sabihin, naka-activate na ang provincial clusters at teams mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa posibleng maging epekto ng bagyo sa lalawigan. Agad silang i-deploy oras na kakailanganin sa monitoring, preemptive evacuation, search and rescue operation, relief operation at clearing operation. Inatasan din ang mga LGUs na magpatupad ng preemptive evacuation sa kanilang lugar. Nagdeklara na ng suspension sa klase ang probinsya ng Negros Occidental, Negros Oriental at kasama na ang Siquijor. Samantala, naka-preposition na ang mga family food packs ng DSWD sa mga strategic area sa rehiyon para sa mas mabilis na relief operation. Nitong weekend, binaha ang ilang lugar sa Negros Occidental dahil sa malakas na ulan dulot ng shear line. Hataw Balita ngayon. No more time. Ang bilis. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita, pwede nyo po itong muling mapanood. Sa aming official social media account, magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ng iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 4, Talatang 4. At tinuruan niya ako, at nagsabi sa akin, pigilan ng iyong puso ang aking mga salita, ingatan mo ang aking mga utos, at mabuhay ka. Son, Kasa, and kasama natin si Alden at saka si Carl Races, Alex Montesa, yung ating technical director, si JC, si Justin, si Belinda, si Jane, si Rodrigo, Igat, nako. At yung mga kasama natin sa IT, kasama si Luel, yan, andyan ba si Arian, andyan ba si Jerry, Berniel, si Jeremy, si Cardo, o sino po ba? Yung hindi ko nabanggit, si Lawrence. Kayo naman po. Okay na yata, wala na tayong oras eh. Wala, Pastora family na lang. Ayan, sa akin may bahay. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-5 sa buwan ng Pebrero 2026. Ako po inyong amigo, Shervin Kulubong. Babatiin ko yung nanay ni Adet dyan sa Monaco. Yan. Adet, maraming salamat. Sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Tempon. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.